June, buong buwan ng June ay una, ito ay sa konteksto ng international, so pandaigdigan ito. It started from the event na nag-occur sa US noong June 27 na 1969. So sa loob ng 3 araw ay ni-raid at dinahas ang iba't ibang mga miyembro ng LGBTQIA community doon sa lugar tipo na nila na tinatawag na Stonewall Inn. So mula doon kasi sa kaganapan na yon ay nagpasimula yung katapangan, pagpapamalas ng katapangan at paglaban ng buong komunidad mula doon sa pandarahas at atake na ginagawa ng kapulisan sa New York City. So mula doon sa nangyari na yun na tinatawag na Stonewall Riot ay lumitaw ang iba't ibang mga organisasyon ng mga LGBTQIA community at nagsimula na maglunsad ng iba't ibang pakikibaka. Una, para wakasan yung diskriminasyon sa lipunan, yung diskriminasyon sa trabaho, sa mga lugar trabaho at sa kagawaan, tapos yung mga pandarahas na ginagawa sa aming komunidad ng mga kapulisan. At mula din doon ay nagsimula yung unang-unang Pride March kung saan ay nanawagan talaga ng aktwal na liberasyon o yung tinatawag na kalayaan at para sa buong komunidad, operasyon na ginagawa sa buong community. Sir Jay, though tayo nakikita po natin na marami na rin pong very open-minded dito po sa LGBTQIA+ community. Pero kayo, ano po ba yung nakikita po ninyo? Saan na ba ang Pilipinas kapag ang pag-uusapan is yung pagtanggap sa LGBTQIA+ community, sir? Ang pagtingin ng buong True Colors Coalition ay nandun pa rin tayo sa yugto na kung saan tinatawag natin tolerance. Magkaiba ito doon sa konsepto ng acceptance o yung totoong pagtanggap. Kasi when we talk about acceptance, we are also talking about recognition of the rights, recognition noong mahalagang papel ng iba't ibang mga LGBTQIA community members sa buong ikot ng lipunan at yung pagkilala at pagbibigay halaga doon sa kanyang papel sa kabuuan ng lipunan. So when we talk about tolerance, yung nasa level kasi na dyan ka na, pero lahat ng pagkilala sa iyo, lahat ng pagtanggap sa iyo, quote unquote, at lahat ng pagbibigay, ano bang binibigay sa iyo ay laging mayroong requisitos. Laging merong kang kailangan mo nang i-fulfill para matawag ka nga na, okay, kinikilala namin yung existence mo. Kaya halimbawa, parang sa usapin ng mga bading o mga lesbiana na mga bata, kapag nagsabi sila sa kanilang pamilya o sa kanilang kaibigan, lagi na isasagot sa iyo ay, okay, nandyan ka na, tatanggapin ka namin, pero. So lagi may pero. May kailangan kang i-fulfill, may kailangan kang requirements na i-meet. Kaya sabihin, pero kailangan mag-aral ka mabuti. Pero kailangan maging matino kang tao. Laging merong kaakibat na pagpapatunay para talagang sabihin nila na we are recognizing you. So we're still in the level of tolerance. We are still a long way to go pagdating doon sa usapin talaga na acceptance. And at the same time, yung iba pang mga usapin ng ating lipunan na pasan-pasan din ng doon komunidad ay nakapatong pa rin doon sa balikat din ng members of the community as part of the whole society. So layers ng oppression, layers ng discrimination, layers ng mga concerns and issues ang hinaharap ng community. Aside, of course, mula doon sa mga gender concerns, gender-related concerns, nandiyan din syempre yung iba pa mga usapin sa mga sektomak na bibilangan. So, ang dami pang tatrabahuhin. More than 50 years after the Stonewall Riot, more than 50 years after the very first Pride March, ang dami-dami pang kailangan gawin, ang dami-dami pang kailangan trabahuhin, at ang dami-dami pang kailangan ipagsagumpay. We still don't have an anti-discrimination law in the Philippine context, yung national law. We have ordinances na mga anti-discrimination ordinances, pero ang tumatahik sa maraming mga ordinansa na ito, wala silang mga implementing rules and regulations. Therefore, walang ngipin yung ordinansa. Kaya kapag halimbawa,
ang isang classic, ang Angeles City sa Pampanga, may anti-discrimination ordinance pero wala siyang IRR. So kapag ikaw ay na-discriminate pa rin doon sa loob ng syudad, hindi mo pa rin kayang gamitin yung batas para maipagtanggol yung sarili mo or makakuha ng accountability doon sa nangyari sa iyo. So maraming ganitong, ito ay isang bagay na common sa maraming mga anti-discrimination ordinances. And then, wala ka pa on a national level. So wala talagang batas na kayang sumaklaw, pumayong sa iyo kapag ka nakaranas ka ng discrimination. Kaya kagad doon pa lang nakikita na natin na saan yung pwesto ng community sa buong society. Sir Jay, ang Pilipinas kasi 'di ba kilala bilang conservative na country, kaya nga isa po tayo doon po sa mga bansa no na andito hindi pa inaaprobahan o hindi po pabor doon sa diborsyo at sa iba pa pong mga batas na may kinalaman po sa kasarian. Meron po ba kayong alam po na mga ordinances o mga batas na meron sa ibang bansa na masasabi natin na remarkable para po sa mga LGBTQIA+ community, sir? Ang isang kagad na kaya nating silipin, of course, yung legalization ng marriage equality. Marami ng bansa ang meron yan. In Southeast Asia, meron na kagad. Thailand last year was able to pass yung kanilang marriage equality. Ang Taiwan ay meron din. Sa ibang mga bansa, meron yung mga recognition laws. Ibig sabihin, kinikilala yung ikaw ay pwede mag-identify sa actual na mga official documents. Pwede mong sabihin kung ano yung identification mo. So may mga ganong klase ng batas. May mga ganong klase ng protection laws, protective laws doon sa at least certain levels or certain layers ng karapatan mo bilang tao at bilang bahagi ng lipunan na napoprotektahan sa mga ganong klase ng batas. Pero yun din yung nilalaban natin dito. At the very minimum nga, anti-discrimination law sana, or at the same time yung recognition doon sa ang iyong sexual orientation and gender identity. Sir Jay, do you think once na maisabatas yung matagal ng sinusulong na SOGI bill, magiging first step po ito doon sa tinatawag nga na, kasi nabanggit nyo kanina, nangyayari tolerance at hindi acceptance? Kung sakali na ito nga po ba ay maisabatas, nakikita na po ba kayo ng light na somehow magkakaroon na po ng pantay na karapatan sa pagitan ng LGBTQIA+ community at syempre sa mga kababaihan at kalalakihan, Sir Jay? That's still gonna be a work in progress, honestly. Kahit magkaroon tayo ng anti-discrimination law, ay magiging work in progress pa din yung usapin ng equality between on the aspect of genders. Kasi nga, protection law para sa mga nakakaranas ng diskriminasyon. It can also be a platform. It can be used as a platform para i-open yung discussion para mas lalo maunawaan ng Philippine society ano yung sinasabi nating SOGI. At para mas maintindihan nila at mapalawak yung pagtingin natin sa usapin ng SOGI. Kasi na, di ba, ang isang debate na agad dyan. Ang argument sa totoo, even heterosexuality ay kasama naman sa usapin ng SOGI kasi nga sexual orientation. So, itong batas na ito, we're hopeful na it can open doors for further discussion, for further na mga usapan, mga talakayan na pwedeng pumantok at dumulo doon sa mas malalim ang pag-iintindi ng buong society. Therefore, we can have an opening for a much better society that recognizes equality. Ayan. Hello, Sir Jay? Yes, po. Ay, Sir Jay, siguro, ano ba yung masasabi nyo na pinaka nararanasang diskriminasyon ng mga kababayan po natin na nasa LGBTQIA+ community? Marami kasi, di ba, syempre, as LGBTQ people, bahagi din tayo ng iba pang sectors ng society. So, unang layer yung discrimination on the basis of our sexual orientation and gender identity. Kaya yung nangyayaring discrimination sa trabaho, hindi pa promote dahil we are either a gay man or a lesbian woman.
or you're a transgender person. Pwede rin yung usapin ng discrimination sa loob ng paaralan sa konteksto naman sa LGBTQ estudyante. At may mga instances na ito, may mga kaso ng papaano nagkaroon, papaano nakita ito. Isa sa pinilala or parang naging malaking usapin yung pag-deny sa pagpasok sa CR ng probabilihan ng isang transgender woman sa loob ng isang mall sa Araneta Center. So may mga ganun ng klase ng klase ng discrimination. And at the same time, if we're gonna talk about the issues and hardships na pinagdadaanan din ng mga sectors natin, ang tayo as LGBTQ people at nabahagi din iba't iba pang sektor, pasan din natin ang mga usapin. If we are an LGBTQI person na bahagi ng urban poor sector, then kasama tayo sa usapin ng mga urban poor, kasama tayo sa mga kailangan manawagan ng isang adequate housing. Kung tayo ay isang manggagawa na LGBTQ, kasama tayo doon sa usapin na paano natin mapitiyak na magkaroon ng regular na trabaho at living wage, decent wage ang mga manggagawang Pilipino. Kasi tayo din kung tayo ay estudyante at kabataan, paano natin ilalaban yung usapin ng edukasyon? Kung tayo ay mga mangingisda o mga magsasaka ng mga LGBTQI people, kasama tayo doon sa pagtitiyak ng paano natin masisiguro that we have we can address the issue of food sovereignty. So marami ito marami pong mga usapin. Again, layers ito. Nagpas doon sa discrimination sa atin on the basis of our gender, may mga iba pang bagay na hinaharap ang mga LGBTQ people as part of the society. Okay. Sir Jay, siguro any message, reminders, paalala po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ito pong mga kasamahan nga po natin sa LGBTQIA+ community. Go ahead po, Sir Jay. Sige po. Mula sa buong hanin ng True Colors Coalition, of course, we are so grateful na laging bukas ang Bamboradio Dagupan sa pagpapaunlak na maibigay natin ating mapahayag at ating pagsigil sa mga usapin na nagbabalot sa ating lipunan. On this occasion, ilang araw na lang magsisimula action. Ang Pride Month ay simbolo at pagkilala doon sa katapangan at paglaban